Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mardela. Mga tugang, good morning po sa Induga Boss. Welcome sa tayong programa. Aramon niya ito kunyang pungaldaw na inin Friday. Petsa 7 sa bulan kan Enero 2022. Happy New Year sa giraray mga kasambahay. And syempre, iriba na po kita hanggang alas 12 nin pagkauto sa mga dugang pa mga istorya. Kasarapay na po dyan ang pagkipag-uli niya sa mga taong nasa likod ka mga bareta. Kasi syempre, ang bulos ka ng impormasyon na nakakalap ka mga pagriban niya sa Mega Force Patrol. Sa daing patod na pangarap ng mga istorya, tanganing may balangibog sa Banwa, anisin mapuka ng mga turog sa pansitan, covering the entire Albay and Bicol region. Siyempre, ang po dyan sa First District, Pading Jomar Bien. Yaon man sa Third District, si Jimmy Nasalita. Dyan sa Albay District, kasi sa southern part ka mga barangay sa Legazpi. Yaon dyan nakaprangkisa, partner Alar Mario. Digdi sa Legazpi 4th District, yaon po dyan si babaeng walang pahinga, Ans Galero, together with our mata ng DCGB sa kalsada, Henry Boy Mata sa mobil. Duman sa Regional Center site, ingalong una si partner ta nag-iiskusar kan pagsikan para sa aga. Happy landing. Sabi ni Ronald, happy landing. Ay, best wishes tabi, partner Luwens. At kay Ma'am Sa. And siyempre, duman po sa mga kababayan niya to, kasabay ito sa technical side, Ronald Baldo. Yan sa DCGP Social Media Department, kaibanan ta, mga tugang, asa yung mga information technologies. Yan po dyan si Arvin Laad at saka si Richard Astor. Production Assistant Center, siyempre kasabay ta ang kagandaan ng South, Angel Mustaza. Sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. O happy birthday kay Primay, Jima Ante, Jima Bibar Ante, Gem, happy birthday tabi. At saka po sa nagbe-birthday sa kunyan, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Bueno, mga kababayan, tiyad niyo na dyan sugesta? Ha? Day pa nagkamap? Yaw na? Okay na? Ayan. Okay, mga tugang, para duman sa mga kababayan niya to na mga parauma, na pirang simana na kitang pigahapot kung saan pwedeng makahanap nin information in connection kang padagos pong paglangkaw kan fertilizer. Katabang po kan Department of Agriculture na i-refer kita sa Fertilizer and Pesticide Authority para po sa Bicol Region kay Director Gabriel Atole, kay Director Gab, para makaibanan ta, may paliwanag, ma-explicar sa mga kababayan ta anong real situation of fertilizer sa tuya pong lugar sa Pilipinas and even sa Bicol Region. Director Gab, good morning po tabi. Hello, yes sir. po, good morning po. Apa. Director Gab, welcome po sa programa. Digdi po sa DCGB sa programang Aramon Yato. And kami po nagpapasalamat
na pinaunlakan po nindo ang invitation na makasabay ka mo niyan para once and for all maliwanagan ka mga farmers ta ano ang situation kan fertilizer tango niya tabata sige lang ka bagatabi. Please go ahead po. Yes po. Inot na inot, gusto ko pong magpasalamat sa Indo, sa DCGB, na natawan kitang pagkakataon na maging, kumbaga, magkaigwang dalan para ma-informar ang satuyang mga farmer about tigdi sa nangyayari sa tuya na padagos po ang pag-alangkaw kang satuyang presyo, kang satuyang mga inorganic fertilizer, ano po, sa mga synthetic po ini. Yes. Hindi po. So siguro ano po, puunan ko na ang Yes po. Guide po tabi. sige po. Director Gab, guide. Opo. Actually, igwa kaming puun po kang last year ano po na March po. Nagkaigwa na kita ki pag-alangkaw kang presyo kang satuyang fertilizer. So mga inorganic po ini. Ano po? Apa. So hanggang ngunyan po nag-aalangkaw po ini. So ini ang piga-monitor mi po ining 6 major grades ang piga-sabita. Ini pong urea 4600, triple 14, complete fertilizer, tapos 2100, ano po, so amosol, tapos so 1620, so amopos, and then 0060 muriate of potash. Pero dahil man masyadong pigagamit digdi, so 18460, so dahil ammonium phosphate. So as of March 2021 po, nag-aalangkaw na ini yung presyo ka ni nahihiling ta na ang pag-alangkaw kang presyo. Yun yan, i-discuss ko lang po itong mga reason, ano po, Apa. kung yata nagkakaigwa ki pag-alangkaw ang satuyang presyo. So number 1, ang inot pala na hapot, yata dahil ta nakokontrol, ano po, ang presyo kang pag-alangkaw na ini. Igwa po kitang pigaapod na, dahil nagkaigwa po kita ki liberalization law, iyo po ini so impact, igwa kitang pigaapod na pig-implementar itong tariff reform, tapos liberalization, import liberalization program, kaya itong 1986, naging liberalized na po so pag-import kang abono, ano po, so dahil na kaming control dyan kung maski sisay pwedeng mag-import ki abono basta may lisensya sa FPA, ano po, sa opisina mi sa Fertilizer and Pesticide Authority. Opo. So dahil na kami ki mga kota arugaan, so saro na po yan. So ngunyan po bilang hakbang duman sa ikatong liberalization law, so dahil na kami nag-issue ang FPA na nawara na po kikapasidad ang FPA na makontrol ini ang presyo tapos ang supply, ano po, kasi may liberalization law na. Kunyan, panduwa po, ang Pilipinas po ay net importer ki fertilizer, ano po, inorganic fertilizer. Pag sinabi tang net importer, nag-aasa po kita sa imported. Ang iyan po na abono ta dyan na pigaharanap ng satuyang mga farmer, synthetic, ali po yan sa ibang bansa. Ano po, 90% po ali sa ibang bansa. Ang pinakadakula po sa China, iwa kita sa Indonesia, Malaysia, Qatar, Canada, Japan, Korea, and others. Ang production talang po digdi is around 10%. Nako. Ang igwa kitang local production, igwa kita dyan sa Cebu, sa itong Atlas po sa Cebu, tapos igwa kita sa itong Pilpos, ano po, sa Leyte. So 90% na naglalaog digdi sa tuya, gabos po yan ay imported. So ano po ang global scenario sa pag-alangkaw kang sa tuyang fertilizer? Inot na inot, igwa po kitang pag-alangkaw sa demand kang fertilizer. Ano po? Ini pong mga bansa na ang mga katapat-tapong bansa na ining US, Brazil, India, Australia, nagkaigwa po sindang paghalangkaw kan demand kang mga abono. So ang nangyayari po, nagkakaigwa man sinda ki advance booking, ano po, nag-advance booking na sila sinda para sa masunod na cropping, nagbabayad na sinda, nag-order na sinda. So ang Pilipinas,
kita medyo siyempre sa man sana ang satuyang area ang bansa ta. So kung ano isunyaon na available na stocks, iyo ang mapapaduman sa tuya. Ano po? So dahil kita pwede magsabi na dahil kami mabakal ki abono tamahalon. So yan po ang yaon duman sa world market. Ano po? So sunod po, nag-alangkaw po ang presyo kang raw materials. So ang pagsasabi ta pong raw materials, ini po sa mga pigamina na yani makagibo kita ki abono. Ano po, synthetic po ining abono ta pigagamit. So nagmarahal po yan na mga raw materials. Ang sarap pa po na nagmahal ini pong natural gas. Ano po? Dahil ka po makaproduce ki urea kung dahil ka magamit ki natural gas. So aram taman sana ang presyo tangon niyang kang gasolina. Yeah. Ano po? Oo. So nag-alangkaw po. Nakaka-apekto po yan kasi kung bago ka makaproduce ki urea fertilizer, itong 4600, magamit kang natural gas. So, siyempre, so raw materials mo, mahal ng dati, siyempre, ang produce ka to is mas mahal. Ano po? Opo. Saro pa po, so epekto sa tuya kang pandemic, nag-increase ki transport and logistical expenses. So, igwa kitang mga may mga, for example, siyempre imported yan, ibabiyahe yan ali sa ibang bansa, isasakay sa barko. So, ang ang presyo alangkaw na, tapos ang ibang shipping company pa, kung wala sinda ki backload pabalik duman sa sendang lugar. So, siyempre, ang mas alangkaw ang cost. Ano po? Opo. Tapos, so, ngunyan po, igwa kita ki, for example, pag nag-aralang ka na ang satuyang ang presyohan ta sa, ang ano ta po, digdi is US dollar po ang ang presyohan digdi o sa fertilizer. Ano po? So, pag may nagbaba man ang peso, nag-alang ka ang dolyar, so, kairiba yan dyan. So kaya naiiling talaga ang trend, igwa ng projection na ginibo ang samuyang opisina na kung mag-abot pa ki. So ngunyan, ang urea for example nasa 2.7 ng average ta. Dati pira po ini, Director. Hello? Dati gura ano ini? Nung March po, bago magpuon, nasa 1,001 lang yan. Naku, dublado na Sobra. Po. Aha. So, ngunyan po, ang projection ta, kung for example, ngunyan, di ang presyo ta 2.7, mga $800 po per bag, so presyohan. So pag abot sa dealers ta, ang presyo na is 2.7, so araw po ka ng mga projection. Kung mag-alangkaw pa ini, ang tapos igwa po kita ki si China, nag-ban siya na mag-import. Pero sa mga government-owned niya na nag-produce ki fertilizer, dahil na mo na siya ma-import, ay ma-export, dahil na mo na siya maluwas ki abono, duman na mo na sa inda, kulang man sinda ki supply, so pig-secure muna ninda so sa diring supply. So dahil mo na siya maluwas hanggang June 2022. Ang igwa lang kitang nakukuha na naghahanap ki ibang source, tapos ay tarong katong na-mention kung ibang bansa, tapos igwa lang sa China itong mga private company, pero sa government owned dahil mo na sinda naga-supply ki abono. So siyan po so mga reasons na kunyata arukaan ngunyan ang presyohan ta sa fertilizer. So kaya actually, yun po ini ang mingon yan, kumbaga nakaka-stress na to yung yan. Kasi siyempre, aramtang sitwasyon yan, pati ang mga farmer apektado. So, kaya lang ini po ay, kumbaga, global crisis or sa world, ang presyohan takani sa world market. So, data pwedeng sabihin na magpondo ang presyo kani sa araw kaning level, mawawaran kitang supply. So then wala sindang mababakal dyan.
Opo. So ang alternative po, iwa po kami mga intervention na pig-recommend na alternative ano po. Okay. So actually na submitted na po ini sa tuyang DA secretary, and then nag-aagad nga ni Sindaki tigapuntang supplemental budget para magkaigwa kitang subsidy. So sa tuyang mga farmer, kang nagdigdi si Secretary Dar sa Albay na pig-pronounce niya naman po ini na dapat magkaigwa pa kita ki additional subsidy sa fertilizer dahil nga ni po kanisa nag-alangkaw so presyo. So sana ma-approve po itong budget, tapos salo pa nga ni duman sa pig-propose kan DA itong subsidy sa crudo ano po. So sana maano ini mapangyari ini ano po. Yes. So yan, igwa po kitang pig-propose na fertilizer subsidy. Actually, igwa mo niyan kay fertilizer subsidy, kaya lang di ko aram kung gabos na farmer ay included duman. Ano po? And then, igwa po kita na ayun po ito, fertilizer subsidy. Tapos, sa mga farmers federation or association or co-op po, pwedeng propose po na mag-provide kay zero interest loan arugaan. Tapos kung muya ninda mag-produce ki sarili nindang organic fertilizer for example, para magkaigwa ki local production, tapos may igwa kita ki other source, bako lang kita masyadong dependent naman sa inorganic fertilizer. Opo. Tapos kung igwa da ang willing na mga darakulang cooperative or association na mag-import man ki abono. Kaya may problema talaga kitang niya sa supply. Yes. So may yun po yan ang saro sa ano ta. And then government pwedeng mag-offer ki soft loan. For example, si Pilpos i-ano ninda para maging fully operate, or kung may igwa pang ibang interested na private company. And then so kami po sa Muya, sa partner sa office, weekly po kami nagkakaigwakaan ki monitoring and surveillance kang presyo. So pag may, for example, aram ta kung anong yan ang range kang presyo, ngayon for example around 2.7 na. So kung may magpresyo na dyan ki mga press mill, siyempre i-question mi na yan kasi tataarog na ka ng presyo ninda, which is bako pa man sa within the range ka tong presyohan. Ano po? Opo. Talagang talagang naghanap kami ng makakauron kayan tabi, Director, problemado ang mga farmers and even yung Ligao City na yung City Council nagpasar sinda ang LGU ning subsidy man para sa mga paraoma. Talagang yes po. Talagang di nga kaya. Di mo na kaya. Kung paano, grabe nga kalangkaw na. Opo. Actually, kay paano talaga kitabang, kumbaga, pati LGU holistic approach na ano po. Tapos, igwaman kita itong maski farmer, kay paano kumbaga, sa part kang farmer, kung may ambag po sinda, araw kang, maski simple lang ito pagang pigator permisa hinda na, kaya na po nindo pagparasuruloon itong ito bang rice straw. So dayami. Ano ang apod kaya? Yan. Bugad baga pag nagbiyahe ka dyan pa first district or pa third district, labing nagsurulo. Pag una mo may ko niya, may fog. Yan. Iyan po, i-ano lang nindo yan, ikalat lang nindo, palapaon nindo duman sa itong parto yan. May dagdag po yan, fertilizer sa intong nutrient, kumbaga madadagdagan sa nutrient sa soil nindo. Kasi pag nag-apply ka ki abono, siyempre absorb kang tanom. So nutrient, Tapos siyempre dahil man kita nagatanom para siyempre aanihon ta yan, para aanihon ta kwaon ta sa bunga. So ibang nutrient niya doon sa bunga. Pero sa dahon ta sa stock,
duman sa lawas kang paroy, yan man duman sa nutrient. So ibalik tayo ito duman sa satuyang Ayun. sa So, satuyang so, daga. they dapat Para at pagsuloon. least no po. Oo. O di ngunyan di na sana so kung igwa man kikulang na nutrient, di na sana ang isusupply ta duman sa tuyang tanom. Tapos igwa man pwede man po sinda magpa-analyze kang sa indang soils ano po para maaraman tas talaga kung pira ang sa indang kakulangan sa abono na iyon na lang ang i-apply ninda. Opo. Since po kita mo niya kay problema sa fertilizer lalo na sa pag-alangkaw kang presyo. Opo. Director, ano yun yung organic fertilizer, match yan dyan sa mga banhi na pigtatanom ta, na ang production niya parehas man kan sa inorganic? Ang sa organic po kaya, for example, igwa kaya kitang nutrient requirements kang sa tuyang tanom. Ano po? Yes. Ngunyan, kung sa match, takulon na rin, kumbaga ngaya, kung sa inorganic fertilizer lang, kaya panan mo mga, sabi yung tanong yan, 6 bags, 5 bags organic, kung hybrid. Sa inorganic, pwedeng, ano talaga, mas dakol na number of bags, ngayon, tunito niladang para ma-meet itong ang analysis kaya kang organic fertilizer 7% po 7% NPK NPK pero pag inorganic pwedeng pag urea 46% yan na N pag triple 14 dating alangkaw na dahil kasi 14% N 14% P 14% K. So alangkaw talaga ang advantage kang inorganic. Ano po? Opo. Kaya tapos siyempre ang pag-apply niya mas madali, bako masyadong laborious. Kaya medyo mas convenient sa tuyang mga farmer iniong inorganic fertilizer. Pero piga-promote ta po na at least itong piga-apod ng balanced fertilization strategy. Igwa kitang inorganic tapos igwa kitang organic para so kakulangan kang organic mapanuan kang organic fertilizer ano po kaya nga saro na itong strategy dahil pagsuloon so mga yung dayami yan opo tapos yun pwede man po sinda mag saro po sa pigre-recommend pwede sinda mag ito bagang foliar fertilizer. Igwa po dyan ng mga mababakal sa tindahan. Piga pa ano po ako ki-request po ako ki-inventory ka ni para maaraman ta kung dakol ang available na supply para igwang alternative ang satuyang mga farmer. Ano po? Opo. Igwang nagre-range ka ni na 250 up to depende sa brand up to 400 pesos. Anong abono tabi yan? Anong abono yan, Director? Anong klaseng abono yan? Foliar? Foliar fertilizer po. Hindi po so inorganic man siya ano po. Okay. Pero piga spray po siya, piga spray. Bako sa piga pigsabot spray po siya. kunyan siya, pigi spray. Opo, piga spray po siya every 15 days. So saro po ini at actually may nakauron ko sa soils laboratory sa DA sa Region 5. Sabi ko kung pwede i-recommend ta ining alternative duman sa itong inorganic na nasa sako na piga broadcast ang application. Iyo po. So Kunyan medyo difícil ang sitwasyon tatabi kay ni Director tas mga farmers talagang garo sa iba nag-decision na dahil nang una magtanong dahil kaya. Yung nga ni po, at least igwa kita ki ang puntakan strategy medyo mamitigate ta ang epekto kaning alangkaw na presyo dahil syempre ang epekto kani sa tuya pati so kita as consumers nagkakaraon kita maray kung day kita maray kung nagpurondo kita magkaraon ang epekto ka ni mamahal man sa tuyang barakadlon itong pagkaunta kung wala na kitang
wala man kita kisupply kipagkaon kung magpuron kung magtaranom ang sa tuyang mga farmers. Ayun. Sana nga ma-expedite kang national government, kang Central Office ng Agriculture, itong pighagad nindo na intervention. Nakulang bagay Yes ito. po. Okay. Opo. Sa part nito, kumbaga, itong sa budget, siyempre, national level na yan. Yes. Biglis na muya. So, ini pong sa monitoring, tapos, kaya nagpasalamat ako sa DCGB na ma-inform taang sa tuyong mga farmer para information dissemination. Yes. Okay. Alos weekly may nagtatawag or may mga post sa Facebook. So, hindi naman gabos yan ma-accommodate, kumbaga, every concern kang sa tuyong farmer. Kaya nagilibot po kami na at least ma-inform. Yan po sa saruming strategy yun yan. Yes. Kaya ini po, magayonon po ini na pagkakataon na takol po ang alawig ang range kang sendong istasyon. Yes. Ang reach, kumbaga, na dakol ang makaaram po. Yes, and I hope yung mga municipal agriculture officers talagang mag-give ng extra mile para mas ma-engage yung mga farmers sa sitwasyon na iningon yan, tabi, sir. Yes, sir. Opo. Last December, nag-attend man pa ako meeting digdio sa Albay, sa Apaw, itong sa mga Municipal Agriculture Fishery Council, sa mga president na farmers. Opo. In-explain ko man po ini yung sa tuyang sitwasyon nun yan. So, sa mga president po, ito kang mga farmers or association. So, naliwanagan man sinda about duman po. So, mas magayon po na igwa kitang araw kaning venue. Yes po. Para, tapos, kung ano ang strategy na mag-ibuninda, at least, dahil sinda mapong dumatanom. Although, kumbaga, igwa kitang yun yan, nasa pagtios talaga kita. So, ito ang, at least, bako grabe, mabawasan lamang itong namamatian tang hardship, kumbaga, itong pagtios. Talagang dapat na ipagpadanay ang advokasya na we have to go back to the basics. Yes, sir. Kumbaga, ibalik ang sigla ng ating lupa. Yes, kasi, sige, ang tanom, pero dahil taman tiga balik, so nutrient yung sa tuyang daga. Opo. Director Gab, salamaton po maray sa pagpauna po nindo. Siguro sa pagkakataon na ini, ito kung sa imo giraray oras o minuto para makiuron sa mga farmers with regards to the present situation po, tabi. Please go ahead. Yes po, inot na inot. Salamat po sa digdi sa pagkakataon na tinao sa opisina mi sa FPA po, Fertilizer and Pesticide Authority. Kunyan po sa tuyang mga farmer, kung igwa po kamong mga concern about sa indong fertilizer and pesticide, igwa po kaming mga pig-apod ng provincial officer sa bawat probinsya, digdi po sa Albay, may opisina po kami niyan sa Rawis, digdi sa nakiki-opisina po kami diyan sa Bureau of Animal Industry. Niyan po diyan sa Rawis. Tapos nagwalat po kami kay mga contact numbers contact information sa kada munisipyo para po kung may concern, pwede po nindo kaming maabot Tapos constantly po nagmo-monitor kami kang presyo kang fertilizer, kaya rest assured po na kumbaga kung may mag-violate diyan, talagang aramta yan. Pero kung for now po wala man, so arog talaga po kan ang presyo maski dealer po, maski para tinda nagreklamo man alang ka ang presyo tangon yan. So hopefully maikot po kami sa kada munisipyo na ma-inform ta po kang mga strategy na pwede tang gibuhon pag-abot DTO para dahil kita masyadong magkaigwang sobrang impact sa pag-alangkaw kang presyo kang abon. Opo. Director, salamat po. Salamaton po maray, tabi, and anytime na kung may gusto ka po na ipaabot sa mga kababayan i-click mo lang yan na Zoom link na tanaw ko sa imo, sa mga oras pong inita, ipapalaog mi tabi tulo ka. Para sige po, tandaan ko na po ini. Thank you po, Sir Mario. Sir, salamaton po maray. Mabuhay po kamo dyan sa FPA at sa DA. Salamaton po. Mga tugang, Director Gabriel Atole, kang Fertilizer and Pesticide Authority Regional Office number 5. Thank you po, tabi. And babaylan ka natin yan. Mamaya po, pakalistang ka na. Sa oros ay
Nakuna siya na naginibo, ipapadagos mga marahay niya na obheto. Kay Kap J. Pili, kabusmay, marahay na futuro. Kay Kap J. Pili, maugma, mga ligaspenyo. Syudad Kaligaspi, si Kap J. Pili, handang magsilbi. Kap J. Pili, dedikado servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabos Kap J. Pili. Para sa Legaspeños kay J. Pili, serbisyo na matanos. Kap J. Pili, handang magsilbi. Kap J. Pili, handang magsilbi. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge your fiber internet now. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Magdowny Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Magdowny Antibac. Antibac na antivirus pa! Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 11:08. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagsumitir si Quezon City Representative Alfred Vargas na propestong lakdang na may kamawota na matawanin one-time 15,000 pesos na cash aid sa mga pamilya na may mga miyembros na fully vaccinated na kontra COVID-19. Kamauotan kan na House Bill 1064-4 o ayuda sa bakuna bill na ipasunod ang cash assistance program sa lindong kan Department of Social Welfare and Development apera pa sa presenting social amelioration activities. Sa iyang sinabi na ang lakdang bako sana para mapaangat ang pagsakripisyo kan mga namamanwaan kundi para maresolveran man ang problema para mainganyar na magpabakuna at tanganing makamtan ang herd immunity. Yan ang pangalan sa 11 Bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! This Christmas, give the gift of more energy for your loved ones with Enervon. More energy, mas happy. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang
ang heat with Downy Antibac. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Mag-Downy Antibac! Antibac na antivirus pa! Marami tayong mga kasanggang eksperto sa ating laban sa COVID-19. Ang mga eksperto na ito, ibinubuhos ang kanilang kaalaman, kadalubhasaan at oras upang tiyakin na ang ating kilos laban sa COVID-19 ay base sa siyensya at medisina at nakatuon sa lubos na benepisyo at kaligtasan ng lahat. Pakinggan natin sila dahil sila ang mga gabay natin tungo sa ligtas na katapusan ng pandemyang COVID-19. Sa impormasyon ay maging alisto, makinig sa ating mga eksperto. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O, ito sukli. 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa grand draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified packs. Register through SMS or Facebook Messenger. At isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Musta na? Hey, kumusta? Pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala. Yan, post mo yan, tayo, post mo yan, bro. Pray until something happens, mga misis. Na nag-araw-araw sa ngunyan. Rekas-rekasan, taon na naman. Sarap-sarapan ng mga premyohan. Ha? So, mga
ka-farmers, may problema talaga tayo na sa abono. March 2021 pa pala, talagang medyo naglalangkaw na. Hanggang sa ngunyan luminangkaw na. Sabi po ni Director Atole, ikan Fertilizer and Pesticide Authority, Bicol Regional Director po siya. Nakamonitor siya, kaya lang nakagapos ang kamot kang gobyerno because mayroon pong liberalization. So, dahil hindi kayang mapugulan ang paglangkaw, nangaya ipeg sa presyo ng arog kay nita, inali na sa inda ang karapatan kayan. So, ang pwede nang gibuon is intervention para mag-subsidize. Hinagad na daayan mga tugang as early as 2019 and 2020, 2021, hinagad na mga tugang kundi garmaluyaan responde. Sana lang, sa pagdigdig ka nakaagi pong Disyembre ni Secretary Dar, magmarka itong pangapudan kan FPA, asin ka mga farmer organizations, na tuwangan, talagang day kaya. Imagine 90% kan abono ta, mga tugang, nakadepende sa abroad. Ano na? Di ba, bante? The only 10% ang gali sa Pilipinas, ta dua-duaing kumpanya nagigibo ng inorganic fertilizer dyan sa Cebu, sa Visayas. So, pwedeng gibuhon ngaya so organic fertilizer. Kaya lang, medyo mapagal. Sa inorganic, ngaya sa roo, duwa sa ng bags, matindi na ang tama. Sa organic, pwedeng mga doble o triple o quadruple pa para makuha mo so talagang kaipuan na sustansya. Iyon, nagkapira. And may tip siya. Sa mga kababayan niya ito, mga farmers na nag-arani kang paroy, so mga inanihan, so mga dayami, di na tabi pagsuloon. Tayaon pa lang dyan, palapaon sana. Tayaon pa lang dyan, so kadaklang kan mga nutrients, yaon mo sana dyan sa daon kayan, palapaon sana, tanganing makabulong pa mga tugang sa kamugtakang kandaga. Ayan, mga nagkapira, tapos dit sana naan magamit mo mga tugang na abono. And sana, as tuya po ng mga municipal agriculture offices, so mga field technicians tabangan nino mga paraomangon yan. Mas nalo maging visible ka mo sa field, analyze the soil, analyze the growth ka mga paroy tangani na makaalagwa kita digdi sa problemang ini. Wala sa ibang nasyon na may kwarta, nagpasiguro na. Pero sa bakuna, nag-advance payment na. Nag-stock na. US, Australia, di ba? Pagkatapos, iba pang mga nasyon, siringkan Japan, ang raip mo pala niyan, so yan pa problema. And then nagpundo pa, mga tugang so manufacture, so pag-import, export kang China, nakadaklan dyan tapig kukuha, nagpapasiguro manggarokan nasyoninda, ayan po ang problema ta. Tapos naglangkaw pa sa dolyar, ay naku, may problema tayo. Basta ang sabi, as of this moment, 2.8 dapat, 2.7 ang presyo. Pero may nadala ko din ng pico bakal na 2.8 iusip din po yan duman sa FPA, tanganing mag-ibuan ng aksyon. Taday dapat maglampas dyan. Totoo nga yan, na dahil may pico control lang, pero dapat fair play sana. Kung anong presyohan, mga tugang duman sa sa ibang bansa, sa merkado, plus dagdag mo sa transportation cost, yun lang dapat. Di dapat sumobra ng gusto. Biro mo maging 3,000 na ngaya, garo ngayon may problema na kita dyan. Alright, so abangan doon. Ano iba pang mga development po kayan from time to time kakaurunan ta mga tugang ang Fertilizer and Pesticide Authority tangani po magiyahan ka mga dapat nagibo ng mga farmers niya to. Bueno, mga farmers, asikaso. Bueno, Hans Galero na sa linya sa mga dugin niya itong istorya. Hans, gumusta Hans? May pag-higpit na ba? Wala pa as of now. Hintayin natin. Pero definitely sa Naga mayroon. Ayota, nag-announce sa si Mayor Nelson Legason na ka mga restrictions naman in tata alert level 3 sinda. Yeah, pero dahil pangaluwas siguro sa official kung anong mga dapat panundon. Sabi nga may advisory siya na halaton sa bagong panundon. Yes, siguro mapaluwas pa sindangon niya.
Actually kan nakalihis na last week kang December yaw na ko mismo sa Naga City. Pala duman ka Nailing ko nagkape, to- ha? Ha? Duman ka nagkape. Duman ako nagkape-kape sa Naga. Pero today ka natalo na. All day man. Pero mahiling mo duman, Sir Mar, during that time na yaon ako nagbisita sa Naga, talagang turos ang mga tao, dako lang nasa mall, dako lang mga nasa publikong lugar. Oo, tapos siyempre dako lang uruli. Yan, dako lang naguruling. Oh, sige. Okay. So, kumusta diyan sa palibot ah? Anyway, Sir Mar, sa mga dagdag man yatong bareta, para gusto niya na mamantiniron ka nakasurog Bicol o kay Philippine National Police o PNP Bicol ang sa indang kalidad ni serbisyo sa pagmantinir ka nakatangkiluhan mo niya na taon 2022. Ini ang asigurasyong ginaon ni Police Brigadier General Jonel Estomo, ang Regional Director ka nasambita ng komandansa kung sa na-inspirar daw sinda ka na matrangkilong pagselebrar kan kapaskuhan asin ka na pagsabat kan bagong taon kung sa buko man o kaya wala man ni na darakulang ang toward incidents na nangyari sa Kabikola na kung kaya ang sigurasyon ng dangunyan sa mga Bicolano imamantinir ninda ini asin mas mapakusugon pa ninda na mga operasyon kontra sa mga illegalidad o kaya mga illegal na aktibidad ibig sa tuyang kapalibutan. Sigun sa iya nagiging magayon ang resulta kan sa indang mga estratehiya kung sa ina ikapakusog nindaan asin ikapadakol nindaan deployment kan mga personahes ka na PNP sa Kabikola na sa mga lugar kung saan talagang tigtatao alagad anhagad man girarin ninda sa publiko maging alerto in kaso man na magkaiguan ni na kung ano man na krimen na nangyayari sa silang kapalibutan na mantang nagtawining asigurasyon na sinda hihinguwaho na talagang marikas na makapag-aksyon sa siring na mga bagay. Sa ngunyan, sinabi man ni Estomo na nakulaan pasalamat niya sa espersos ka na mga personahis ninda sa manlain-lain na police officers dito sa tuyang kapalibutan dahilan sa po na daw na mga kapulisan nagdidesidir sa nilang pagtrabaho man kita magkakaigwanit kapag kilohan sa bilog na Kabikolan. Ans, walang update si General Estomo as to duman sa COVID infection sa kapulisan tadig sa Bicol? As of now, tabi, Sir Mar, ipakita na ako kung informasyon may kinaaraman dyan. Pero if follow up tayo ni para maaraman may kang publiko. Yes, tagarong bako naman karo digis to, grabe no. Unlike before na talagang nagbilang man kita yung mga pulis, may mga nagadan nga ni. Dati baga Sir Mar, nakulo ng lockdown na mga units ka na PNP. Kan kasagsagan talaga ka na COVID-19 ka nakalihis sa taon. Yes, okay. So far Sir Mar, yan ang initial informasyon haliman sa kampo, Ans Kelero, DCGB. Thank you very much, Ange. Yan po ang mga dagdag na mga impormasyon alin po dyan sa kampo General Simeola kay General Estomo. Good morning, sir. Ayan, ang padagos po na pag-deploy ka mga kapulisan para po maging reglado kita. And definitely, ganda naman sinda mga tugang para sa pag-deploy kang kapulisan sa Petsa 9 asal daw nin Domingo na pagpuon man mga tugang kapag set up kan mga Comelec checkpoints all over the Philippines, no? Kada munisipyo at least one tangani na mag-monitor kan mga mabayular most especially sa Ganban, ha? Tangani po na maging matahimik ang eleksyon. So mga gun owners bawal magdara nin badil na day kamong exemption. Including ammunition. Tanganing day kita magkaiguan ng problema. Sabi nga ni ka mga amigo ta, pambira ngayang eleksyon nga na di. So mga legal ngaya na nagbarayad ng lisensya as in nagbayad kang permit to carry dahil makakapagdara ng badil ang makapagdara sa nangaya so mga ma-exemption man ang mga kapulisan tapos nga so kriminal nangyayari. Ingat po kita tabi sa mga kabarangay tangani po na maging matahimik naman tayo at sana makapamili tayo ng tama, okay? Yan, sa mga kababayan natin na kantabay sa DCGB News online Facebook page, si Omar Morco, pakibati ngaya kay Miss Sophie Morco, bugtong na anak ni Sek Jan sa Barangay Cabraran Grande, happy birthday, okay? Pa-shout out sa base Bandila Cordovilla. Pa-shout out po base Bandilla
Cordevilla, sa mga taga Banwa, Ampiodoran, Albay, salamat po. Okay? Maray na aga po, sabi ni Pancho Adolfo, watching from Cavite City. Yan, alright. O bueno, mga tugang, dagdagan tan istorya hali po dyan sa luwas, nakaready na. At ang pag-iriba, mga tugang, Mega Force Patrol, Jimmy na salita. Para sa dagdag natong istorya, Jim, please kami, Jim. Yes, salamat tabi, Omar. Nakalunad ako ngunyan sa mobile ka na MDRRMC, MDRRMO, ka na Piodoran. Kasabay ko si Sir Noel Ordoña. Pasiring kami ni Sir Box Bautista. Sa muyang mga piloto sa P-Box. Okay. Parang box ini, Papamar, na mga sample ki Dugi. Kapo, manibay ba? Nakulo nila. Tapos si Sir Noel, kung ano yung mga kinuranin ng mga bagay-bagay sa Mount Panganilan, sa Piodoran, asin kun sa inini sa sorometer na mga apira sa P-Box, sa inini dadarahon pang iba na opisina na mga kinuraang samples duman sa pagsakat sa pinaka langkaw na bulod sa Banuan Campedo. Sir Noel, si Mardila Sangkor po sa DCGB. Hello, Sir Noel. Good morning. Marina Aga, Mar. Sa mga taga-inan nyo kan DCGB. Good yes, morning. sir. Okay, so ayan mga samples na nakuhanin po duman sa Mount Panganiran. Ano po sa inyo po dadarahon tabian, Sir Noel? Ang health po, maluman na kami sa P-Box. Tapos dyan po, kauron taman po sa NGB, adiin RMGB. Madaman naman kita, may surat man po si Mayor para po sa duwang ahensya. Ayun, okay. So, adalan ninda yan, tangani na mas maging ariglado ang pagtratar dyan sa problema ninda dyan, adi? Apo, yun po nga ni, tayo po niyan sa muyang magiging basihan, sa muyang gigibuo na contingency plan. Nga ning maraman ta kung ano talaga ang peligro na piling idulot kay ning aktibidad kan bulod na ini, kung hindi po makakapitar sa tuyang mga residentes at sa tuyang mga agricultural na produksyon. Yes, sir. Sir, thank you very much for prompt action and good luck po, tabi. Salamato na maray. Apo. Ayun, Salamat okay. po. Sige. Okay, so yan tabi, Mar, sabay kita tanganing para manyato kung ano man ang gadan mga disposisyon ka na kan P-Box as in MGB na nagsabay na kita digdi sa lunadan kan MDRRMO. Roger. Okay, so yan tabi, Mar, sa tayo mga dagdag na informasyon kasabay Sir Noel Ordoña, si Sir Box Bautista. Tama, sir? Okay, sa Sir Box Bautista, Jimmy na salita, DCGB News. DCGB on assignment. Thank you very much, Jim. Mga tugang yan po ang sa tuyang mga follow-up in connection kang inibanan ni Jim. Masubin although may mga pronouncement na baga, dahil sa argument ka ng DCGB, hihanap sa mga personalidad na dapat na makapagpaliwanag. So, primero nakaoro ni Pio ka nakahaging aldaw, si Dr. Paul Alanis, ang resident volcanologist dyan po sa P-Box Observatory, dyan sa Linyon Hill. And then nakaoro man ni BP Henry, saro lang ang pahayag, na sa listahan ninda, ang Mount Panganiran is not listed as a volcano. So, walang volcano sa may area na yan. Figure out nila yan. And then kasubago, nakaoro man ni Pio, mga tugang, ang geologist, ang barkada si Engineer Arlene Araw. Si Arlene, Engineer Arlene, na nagsabi na landslide, landslide yung event na nangyari duman, na pag-collapse kan mga gapo, as in pag-rumbling duman, base yan duman sa indang mga analysis, Pero, pigalat nito talaga mga samples, tanganing maadalan kung ano talaga ito na mga yaon po duman para mas makapagtaunin dagdag na warning. And then yan nga yung abiso kan magduwang ahensya kang gobyerno na siring man kan abiso ni na Sir Noel na wag na munang mag-venture na pumunta duman po sa bundok. Baka kung may mangyari pang bako magayon, kan sabi nga ni Ma'am Arlene, so dating nag-landslide, nagruso pababa giraray. Uminabot ng pirang kilometro. So sige pa yan ruso. Kaya ano po tabi kita, ingat kita tabi.
sa mga kababayan ta. Right? Oras nga to, 11:31 in the morning. An oras hatod sa Indokang Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tibay, mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto, ibang ginto. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Harapin ang hamon, mga true heroes. Ang neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagabal ang sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako? Mag pinakamabilis na Alaxan, Alaxan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaxan FR, tapos ang laban. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
Major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Bueno, matugang balik po kita sa sasabihan pong programa. Napakabilis ng oras, 11:36 in the morning. Mga kabarangay, oy, salamat po pala kay Mayor Crisel Lagman Luistro, kay Sir Reynold na Martires, ang Senro Cantabaco City, kay Sir Eric Nabelio, at saka kay Michael, no? Tinamang kay Sir Eric na Valeriano, ang tourism officer kan Tabaco City, sa pag-akomodar sa Muya, duman po sa Muyang episode ni Father Momoy para po sa aga sa Boss nga Palibotan, dyan sa Hiraya Manawari Eco Park, no? Magayon ang area, dating open dam site, ngunya na converter bilang Eco Park. Magayon ang istorya kung paano na conceptualize, pinunan sa mga empleyado, dahil duman sa kamautan ni Mayor Crisel na magkaigwaning something different yung pong lugar na ito na nangyari. Hiraya Manawari. Okay? So ayan po, abangan po nila sa aga. Salamatan po sa tropa, salamatan po sa Indogabos sa pag-akomodar sa Muya. And saludo po tabi, no? Bricks making na gibo mga tugang sa plastic at saka sa giniling na mga bote or glass, semento, bye-bye. Durable, mga tugang na pwedeng gamitin mong lakaw-lakawan o step, at saka pwedeng agihan, pathway. May mga iba pa silang pigigibo, mga tugang na mga lakdang. So, itong dating dump site, ibang-iba na ngunyan mga tugang ang itsura. And sabi ni si Reynold, gigibo nila ito na forest, mini forest ang area na igwa na yung mga tanim na vertibir. So, may narsira na sindak para dyan, para sa mga landfill areas, pwede nang maitanom yan. And then iba pa, igwa na yung vermiculture, and mga maraoma dyan sa Tabaco and nearby areas, pwede kayong magbakal dumaning vermicast, pagkatapos yung iba pa po na mga klase ng abonong organic, as in ano yan, mga pataba, na pwede nung gamitin po sa inyong mga pananom. Okay? Mag-visit lang po kamo duman, tangani po maging ariglado sa inyong mga pagtatanom dyan, kan sa inyong mga gustong maitanom na bagay. Okay? O bueno, mga tugang, bigalataan iba pang mga magiging regulasyon kan Naga City. Sa Bicol Region, ang Naga City binalik mga tugang sa Alert Level 3. So, pag nag-Alert Level 3, laobunta na magkakaigwanin mga restriksyon mga tugang sa pagpasiring duman. Haramta may mga nagdenegosyo na padiring sa Naga, nagde-deliver duman, kung paano. Dahil pag po tabi nagluluwas o garing. Dahil kan kasuod ma, January 6, inaprobaran kan Interagency Task Force. So, rekomendasyon kan Sub-Technical Working Group manungod sa pagdakol kan mga syudades, as in probinsya na ibugtak sa Alert Level 3, sabi kang Technical Working Group on Data Analytics, isabay tanangaya mga tuga ang mga minasunod. Baguio City duman sa Cordillera Administrative Region, Dagupan City sa Region 1, City of Santiago and Cagayan sa Region 2, Angeles City, Bataan, Olongapo City, Pampanga and Zambales sa Region 3,
Batangas and Lucena City sa Region 4A, Naga City sa Region 5, Iloilo City sa Region 6, as in Lapu-Lapu City sa Region 7. May epekto po yan, mga tugang, na pag sa iraram sa Alert Level 3, kang mga naunumbitan niya itong mga lugares, Enero 9, 2022 hanggang Enero 15, 2022. So, sarong sima naman, no? Sarong sima naman na mapakatubsin na kayan. So, alaton tapuan, iba, na mga development pa kayan, tangani po na magiyahan sa mga mabreyahe, no? Yun na po yan ang sitwasyon mo niyan. Talagang dahil na napugulan, nagparadakol na naman. Kaya, sabi yan, mabuhay nga kitang yaon niyang kaibanan ta, pero pasiguro kita permi. So, magsunod na lang, mga tugang kang ano, kang mga sasabi kan sa tuya po ng mga otoridad, tangani pong dahil kita magkaigwa ng problema sa salud, tanganing may proteksyon kita, magpabakuna, pagkatapos dahil magparaluas kung dahil man sa na pong dudumano na importante, dahil man kaipuhan dyan sa nakita. Lalo sa mga minor, pinginggan niya. Kaya tama ito sabi ni Mayor Rosal, dapat na magkaigwa ng regulasyon sa itong hali ka sa halangkaw na level ng restriction. Halimbawa, hali kang Metro Manila na alert level 3. Mapasiring ka digdi sa Albay na alert level 2. Ano ang mga dapat mong hagadon? Di ba? Siyempre, alert level 3, high risk ang Metro Manila because of grabe ang nagdakol pang kaso during the holidays. Tumauli sa pasiring digdi, ano ngayon dapat na hagadon ta? Tanganing masiguro tang protektado tang bakuran ta. Yan po, medyo may recommendation sa Bicol IATF pero wala pa pong definite na mga lakdang may kinaraman kung ano magigibukon talaga. Pero kita, digdi, sabi, pasiguro na lang Premier Tabi. Tangani po na maging ligtas, ano man na katibaadan, dipisil na. Sa panahon ng krisis, bawal magkasakit. Yan ang dapat ang tandaan pirmi. Para po duman sa mga kabarangay ta. At talaga may problema ang sa tuya po na sitwasyon. Dahilan dyan sa ano yan. Pagparadakol kang ano yan. Paradakol kang COVID-19 cases. Okay? Salamat man kay Sir Jason Gonzales at saka kay Ma'am Emily na abordado kanang i-connectar kita duman ka sa FPA para makauron ta ka sa bago si Director Gab. Okay, duman sa mga kababayan ta na magparadit kang kakulangan ng supply ng paracetamol. At igwang paracetamol kaya lang siyempre ang milbil ka iba sa branded di ba? Pero igwa mo talaga nababakal. May nabakal nga niya ako. Generic. Di ba? At ngani na may pasiguro ka tangon yan pong panahon talagang medyo may sisiripon, may kikorokarentura. Kaya po yan, medyo pasiguro nga ya. Kaya duman sa mga kabarangay, di magpara haradit. Di magpara imagine. Tangani na di magkaigwa ng problema sa indong mental health. Always magpangadji. Yan ang pinaka-the best tabi. Ayan. Duman sa mga kababayan nga to, talagang yan. Kay puha da nga na pasiguron ta ang buhay ta. Okay, kaya may mga recommendations na kaya kung dyan nasa harong ang mga testing. Yan kung igwaning mobile testing. Yung mga nag-administer ki home test kits, di ba? Yan, danganing dumanas na dahil na magbiyahe pa na pwede makaulakit pa kung ning kaso. Di dumano na sa harong. Okay man yan okay man yan. Pero hanggang yan talaga, may nagkakapira pa na talagang habo magpabakuna. Mata daw Siyempre, igalang taman, di man ang pagtubunin. Pero,
sana kung di kita bakunado talaga, i-restrict ta muna. Diyan kita muna sa room, baka mawala kitang kita. Kay Rakman, di ba? Alright, okay. O, di, aduman sa mga kabarangay ta, sabi ni Papa Mar, nadadangog ko kasubago si BP Henry, manungod sa Anti-Child Marriage Act. Ano nga ito? Nangyayari. Yan po yung yan yung lay na nagsisiguro na may makusog na proteksyon ang mga jóvenes laban sa sexual abuse sa siniba pang epekto kan itong atab na pag-agumbaga. So, sabi kang mga observers, ngaya dakulang bagay ang naging batas o naging lay nasambit na bill dahil sa nakakaalarma na ngayon ngunyan ang pag-itaas kan teenage pregnancy sa tahaw kang pandemya. Dahil bagay ipakasalta lang yata nga badus na. Pero dahil man nga dapat arugaan. Bawal na magkasal mga tugang ni minor de edad. Okay? Ang sabi, kairarom kang lay ang sisay man na solemnizing officer, magurang o guardian kang adult na nangenot na magkondukta o maimbelto sa child marriage, papatawan ng di mababa sa 40,000 pesos na multa as in pagkakakulong nin sagkod sa 12 taon. Yun po yan ang mga developments kayan. Manungod po dyan sa pigapot nindo na Anti-Child Marriage Act. Na talaga pong kaipuhan na ngaya. Alright? Papa Mar, difficile na ngayon magpasiring naman sa naga. Ano naman nahaga doon niya? Pigala taba po tabi, ano? Actually, may pigpos si Mayor Ligasyon 3 hours ago. Manungod dyan sa pagpairarom sa Alert Level 3 sa January 9 hanggang January 15 kang sunod ng Nagak. Okay? And iyan, mga tugang dahilan sa pagalangkaw kang kaso ng COVID-19 sa syudad. So, ang sabi niya, ang tabayan ngayon ipapaluwas na bagong panundon o regulasyon manungod dyan. Okay, so abangan ta po yan. Siguro within the day, siyempre nagmimiriting pa man yan, na masabutan ta. Pero, kasubagong aga na araman ta na duman sa CBD terminal, pigagada na sumalunad alunad sa auto, pigagada na ning ning RT-PCR test na negative. Yan, yan ang pasiguro yan, ninda. Maproteran mga tugang ang palibot at hindi na makadamay ng iba. So yan po ang mga development sa Kabikulan, manungod dyan, na talagang naiwasan, dumami talaga. Contain na ko nagsanggatos na sana. 200. Alang, sige, so alin to, paitaas naman. Kaya medyo malungkot yung ibang mga health workers despite ngayon their efforts na magsakripisyo. Kung di ko yan naman, balik na naman kita sa dati. Anyway, padagos lang po. Padagos lang ang buhay ta. Trabaho kita, pero pasiguro. Okay? Pagkatapos magpabakuna, kung turno mo na, kaya po mo ng bakunahan ng booster, magpa-booster ka na. Okay? 3 months after na nabakunahan kan second dose, kan mga bakunang Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, di ba? At saka Moderna. Samantalang yung Janssen, 2 months after kan second dose mo, pwede ka nang magpabakuna ng third dose. Yeah. Mapabakuna na ako, Nald. Malin niya ako duman sa bustiran. Ang tanganing madagdagan sa tuyang kusog kontra sa virus, difficile na. Mapa-booster na kita. Yun na po yan ang kaipuan tang gibuhon sa panahon po niya na daytaram kung sisay ang kalaban. Daytaram kung sisay ang may daradara na COVID-19 virus, whether kung ano man po na klase ng yan, nin variant yan, basta COVID difficile.
Okay? So, para nga day ka matubuhan, para day ka matubuhan, day ka ma-intubate, magpaano ka ngaya, magpabaksin ka na. Mangyari day. Okay, so, sabi kan DOH, handa na sinda sa worst case scenario. Ha? Yeah, well, no? Mga matindi ang projection kang Okta, 20,000 to 40,000 ang posible na mangyari, mga tugang, nabilang kan COVID. Pag nagralaog na garo, so ano yan, so mga resulta kan itong pag-holiday season, yung Disyembre, tapos so kang yung Kapasko at saka New Year. Niluwas din so mga ano pa lang ito pre-Christmas. Kung sa nag-shopping, as in iba pa. Okay, so sabi kan Department of Health, ma-deploy ning kadagdagan ng mga health workers sa iba-ibang sektor in kaso magdakol pa ang dadarawon sa mga ospital. Partikular, mga tugang sa Metro Manila. So, yan ang nagkakapira. Pero at least tigdi sa tuya, sana maibalik naman mga tugang so mga JO, yung job order kan HRH network, so mga pigkapadarabaga sa mga ano yan, mga munisipyo, tanganing tumabang sa medical needs and services, kan mga ano yan, kababayan ta, nganing katabang sa pagkasikaso. Okay, so dakula man alaba man ang maski job order sa 1 year man, no? January to December 31 ang kontrata ninda sa mga nurse na iglalaog po dyan sa HRH program na yan. Okay, so yan, mga nagkapira po na mga information niya to, digdi po sa tuya pong palibot. Okay, so mag-ingat na lang tabi. Ayan ang sa tuya pong pinaka-the best na depensa. Mag-ingat. Wala nang ibang tatalo dyan, kapag ingat na lang kita. Okay? Papa Mar, magayon itong pag-ulay nindo kan itong taga FPA. Paano po sinda kung may isusumbong kami? Ay, diyan po pag digdi sa Albay, may mga opisina pa lang sila kada munisipyo, kada probinsya. Digdi sa Albay, yan po sinda dyan sa Rawis. Ha? May turtinan po dyan na palaog after di gasolinahan. So, Bureau of Animal Industry. Yan. Yan dyan sa, kung alika digdi sa Legazpi, pakalampas mong UST, dyan sa Rawis. Pakalampas mo dyan, sa Wala. Okay? Sa Wala, may karatulo naman na Bureau of Animal Industry. Maglaog ka mo duman, tayaon duman ang opisina. May lamisa man duman yung empleyado ninda para po dyan sa sa Fertilizer and Pesticide Authority. Tangani na magiyaan ka mo ka mga dapat itong gibuon man. Kung masumbong ko lang ka ng presyo, pwede po dyan. Maka-action sinda. Tangani po na mapagal-pagal ining sistema tango niyan, di ba? At mahal ang barakalon. Tapos yan, pag nagparalang ka pang fertilizer, apektado bagas. Nangyari yun. Anong problema natin? Okay, magsimula tayong kumain ng gusto rin doon yung very sweet na mga kamote. Yan, punta kayo dyan sa tabako. Sabi ni Mayor Crisel, dito sa amin sa San Miguel, Hacienda San Miguel, ang pinaka-sweetest na mga kamote. Harvest season nila ngayon, pinagbibili. Naghanap dyan ki bulk buyer. Tayang dahil nakabot ka naghahanap si Sir Marlon Dicky bulk na bulto na kamuti. Ayan, tsaka tabako. Actually, ang mga ayan, mga produce dyan sa tabako na mga kamuti, nakakabot yan Santo Domingo. Pag Sunday natirinda sinda dyan So, yan. Mga kamuting masisiram para maging healthy. Sabi ni Mayor Crisel, bakal ka mo dyan sa Tabaco City, kaya po mga kamuti. Okay? Hali po dyan sa Hacienda, mga tugang, sa San Miguel Island. Ayan. Alright. Sabi ni Marcos Donald, good morning Sir Mar, nakamonitor kami now sa DSGB AM. Family Ostonal. Thanks po. Ayan, okay. Si Junjun Vista,
Marinaw to po, Sir Mar. Pabati po kay Papa Jimbert Vista Sr. na may birthday. Oy, happy birthday po, tabi, Papa Jimbert. Plan the terms of the day, more life, prosperity, and happiness. Alright. Mga ano natin sa DCGB News Online Facebook page para po sa mga kababayan ta. Alright. Okay, din. Dumaan sa mga kababayan natin, dakulao ng development diyan po sa Prieto Diaz kan sa inda pong Bakawan, no? Dakulao na ang naging intervention kan local government dahilan po duman sa pagpursige ni Mayor Doma na irehabilitar sa inda pong Bakawanan, ngunyan igwa na sinang 1,034 hectares na Bakawanan na dati bigpa para gibong uring ng kan ibang mga taga-duman, pero ngunyan sa mga paragibong uring, including yung mga dating mga parasira, ngunyan mga bangkiro na, taginiwi ng turismo na and then duman sa lugar na ito, nagtanong man duman mga tugay na nasa 3,000 na propagules nin Bakawan an ako Bicol party list, kada kaaging mga aldaw na parte ang kansa ng programa sa environment, pagbalik sigla sa tuya pong kapalibutan. So bilang parte kan sa indang advokasya sa environment, yun nagtanom sinda duman ki mga Bakawan. So sigurado ko pirambulan na nakalihis, Dracula na ito, oralang kaw na, mapapakinabangan na. Kaduman pati sa Prieto Diaz, nyaon naman dakulon din naman na sigras, yan pala dapat magkaiba na duwang iyan, dakadakol na iguanin mga hanit, mga buyod, mga sira na nabubuhay, mga tugang, tadyan pala nag-hibernate, dyan nagharani mo ang mga sira, ang mga kasak, mga hanit, asin iba pa nyaon sa irarom dyan sa Bakawanan, kaya pangalagaan ninyo yan. There are different kinds of Bakawan na nyaon po duman, pag pinasiran mo ito na ng Pader Momoy. So ako Bicol Party List, mga tugang, number 18 yan sa, number 18 yan number 18. Nakapagtanom duman, and dakol pa na mga gigibon sinda, mga lakdang para, sabi nga ni kani, i-porsigiran sinda man ng mga programa. Sige, okay. At maray po yan iba ang Bicolano. Okay. O bueno, mga kapatid, duman po sa mga kabarangay kalagay ko, it's time for me to park. For the meantime, para po sa programa niya, tungon pong pag-aaga na aramo niya to. Asendo po ka, boss. Thank you very much. Para po ni Ronald Baldo kanina sa technical side, ngunyan po kasabay na niya to. June Napolis, Can Poland. Lilipot si Paring John. Matindang biyahe ni Paring John, pero ginibo naman sa 15 minutos ang pulang Giligaspia. Pero na kurpada. Kaya nagamos, thank you and God bless. Sabagan po alas 12 bareta, taon-taon siya na. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong